Enzo, magandang araw sa atin lahat. Muli nagbabalik ang inyong lingkod, Cedric Bolo, para naman magbigay ng panibagong reaction video dito sa naging pahayag ni Attorney Palad sa kanyang interview sa 2x2 kay Lakaton Ying. So tara, umpisa na natin to. Sa mga unang pagkakataon na nakausap nyo si Madriaga, anong naging assessment nyo kaagad, attorney? Yung mga first two meetings, medyo mababaw pa yon. Yung mga kwento niya, we have to check outside. Every time may babanggitin siyang pangalan, meron din naman tayong mga kaibigan, matagal na tayo sa practice. So we have to check yung mga sinasabi niya, yung pinuntahan niya, yung mga nakilala niyang tao. Tinatawagan ko yun. So syempre, after some time, doon mo makukonvince pag nag-uusap kayo harapan, makikita mo tuloy-tuloy eh. Hindi siya nagkakamali sa kwento niya. Oh, talaga ba? Parang di naman. May apat po kami Ayan o. fan na Ayan pakinggan nyo Champura Nagbabakil na, attorney. Duterte na Ano naman po ito? hindi ko na po Oh, hindi niya raw mahalala. pero ito po yung sinabi sa ay opo na flash po Ano po ito? isip sa Bicol po yan Natural, sa Bicol yan. yung Three ano. other 'Di ba, nagbabakil siya. Isang malaking kalokohan yung mga pinagsasabi mo sa amin, Attorney Palad. Sige, tuloy. dadalawin mo, hindi nagbabago yung kwento eh. So pag may papagawa akong salaysay sa kanya, sige nga. Hindi nagbabago yung kwento halos wala nga may kwento. Ikaw naman, pinaglalaroan mo kami, Attorney. Ayan na. Sulat mo nga. Ganun ang nagiging sistema namin. Kasi alam mo, pag nagsusulat ka, di ba, napaprocess ng mind mo yan. Yes. Totoo, napaprocess ng mind niya yung mga pinasusulat mo para matatandaan niya. Diba? Magaling ka. So, kung mapupunan mo kahapon, sumasagot siya sa tanong, hindi siya nagbabasa ng affidavit niya. Hindi talaga magbabasa yan. Naisipin nyo, kumukuha ng kodigo, diba? Ako na nga yung nagsasabi, pag sinabing paragraph ganyan, you look at it, basahin mo. Hindi eh. Sabi niya, hindi. Mas gusto kong sumagot based on recollection talaga. Wow, confident. Palakpakan. Confident pala siya noon. Ganun pala ang itsura ng pagiging confident, nagbabakil. So makita mo yan, yung manner niya, yung demeanor niya when he testified, nakapokus siya. Focus nga, halos hindi niya maalala eh. Ganon sa jail. Kaya lang sa jail, ang pinagkaiba, masyadong tahimik, ang hina ng boses. Tapos nahihirapan yung mata niya sa liwanag kasi nga daw sa selda madilim. Siyempre, Zelda yun eh. Apat na sulok lang yon. So nagkaroon ng adjustment kahapon po. Yung kaya hindi tama yan, napansin ko yan, attorney, habang nanonood ako kahapon. Halimbawa, yung isang congressman in your affidavit in paragraph 46 ganon, halimbawa you mentioned this ganito, iniisip ko titingnan niya yung affidavit at bubuklatin yung sa may paragraph 46. Hindi dire-diretso Ano po ito? Ayan na. isip sa Bicol po yan Dire-diretso yung pagbabakil niya. sa Ano naman po ito? O, ayan o. hindi ko na po Maano. pero ito po yung sinabi sa ito Ano? ay opo na may apat po kaming ban na Duterte Na Champura Duterte Champura. Diyos ko, attorney. basahin nung congressman yung tanong niya, sasagutin niya ng diretso without even Sasagutin ng diretso. Palakpakan tayo dyan. referring to the copy of that affidavit. Tama po. Ako pa nga yung nagbabasa eh. Baka mamaya kasi iba yung sabihin niya. Siyempre, baka mabisto eh.
So every time may magtatanong ng mga congressman, ako pa yung nagbabasa ng paragraph 46. Sabi ko sa Siyempre. Di ba? Baka may magkamali siya ng banggit, sablay. kanya, you read it, baka mamaya nagkakaroon na ng maling pagbasa. Hindi, sabi niya, hindi kaya ko itong sagutin. Sa hearing, yun yung pilit na in-establish kahapon kasi nga dininay ni VP Sara, nakilala niya itong si Madriaga. Eh kasi hindi naman talaga niya kilala yan. Diyos ko, kahit na anong pilit nyo, wala na, hindi kilala ni VP Sara yan. Doon pa lang sa pagbibigay niya ng statement inconsistent na nga. Bakit pa pinipilit? Huwag niyong ipilit pag ayaw. Kasi mapapasama kayo lalo. Pero kayo mismo from the beginning na convince kayo, attorney, na totoong magkakilala si Madriaga at si VP Sara. Kasi. Aside from dun sa statement niya sa affidavit, dalawang co-accused niya, detainee rin sa Annex 2, kasama niya dun sa EC Pilipinas. Nakausap ko eh. Ayun, ayan. Pakinggan nyo mabuti yan, ha? Wala pa lang silang affidavit. Sila nagko-confirm yung rally sa Matnog na yung lumabas kahapon na sinasabi yung Sir Ram, inaabot yung bandila. O yan, ha? Pakinggan nyo mabuti yan. Pinababa ko yung isang co-accused. Alam mo sabi niya, pagkaabot ng Philippine flag, 30 minutes nag-usap yung dalawa sa isang area. Pinaplano nila yung campaign kung saan probinsyang tutuloy. 30 minutes, sabi ko, gaano kalayo mo kay Sara? Sir, sabi niya, mga 1 or 2 meters lang nakikinig ako. Bakit ka nakikinig doon? Nakikinig ka. Sir, parang ako na rin yung driver security ni Sir Ram. Ayun. Sino ba yan driver security na yan? Makakilala nga natin. So, dalawa yung kinausap kong driver na co-detainee. So, etong tawag natin dito, mga living witnesses who can Living witnesses, okay? corroborate yung pagkakilala ng dalawa. Mahirap itanggi yun. So yung binanggit ni Congressman So, porket sinabi nila na ganun, ibig sabihin, totoo na agad. Diba? Napaka-imposible nun. Paano kapag nabayaran yon? Diba? Paulo Marcoleta, Hindi nga nagtutugma yung ebidensya sa sinasabi niya eh. Diba? Paano mo sasabihin yung living witness na yan na totoo rin yung sinasabi nila? Diba? Teka, sino nga ba yung living witness na yan? kahapon na walang corroboration, meron pa lang magko-corroborate. Meron ho, yung Rosendo Madriaga. Ayun. Rosendo Madriaga, kamag-anak. Na pinsan niya, si Pinsan. Palakpakan tayo dyan. security driver. Kasama ho yun sa sa other pick up and deliveries ng pera. Sino ba yan? Sino ba yung mga ano na yan? Grupo na yan. Grupo ni Madriaga na yan. May isa na tayo, pinsan na. Oo. Tapos yung deliveries naman, yung pick up delivery ng confidential funds, meron ng isang driver Iba na pa. can corroborate that. Kaya lang, pag nakakausap ko sila, ikukwento talaga nila yung totoo. So based on that, Lahat naman ng sinasabi nila, totoo para sa kanila. Pero kasi, iba yung sinasabi nila na totoo na para sa kanila. Iba yung binibigkas ng mga ebidensya nyo. 'Di ba? Napakalayo. kumbinsido kami na yung Kayo lang ang kumbinsido, taong bayan hindi. kwento niya, merong supporting Kwento niya sa pagong. living witnesses who can corroborate that. Oo. Meron ho. Ano ho ba pagkatao ni Madriaga? Bakit siya nadikit o Ayan na, pakinggan nyo mabuti, pakinggan nyo. napasok kay VP Sara? Paano siya naging close kay VP Sara? Well, nagsimula yung kanyang work doon sa dating presidente. From 2016 to 2018, maraming pinapatrabaho sa kanya. Wow, big time. Maraming pinapatrabaho. Nandiyan Ano ho siya? Ano trabaho niya? Ayan na, bilangin nyo ilan trabaho niya. Anong Ano siya expertise eh? niya? ang sabi niya intelligence operator, counterintelligence, political advisor. Pulis Alam ba mo siya? yung Pulis ba pwede ko siya? siyang puntahan na Pulis ba siya o militar? Ayun, pakinggan nyo to ha. Work in NSC, National Security Council, and ISAF from 2001 to 2015. Doon pa lang ma-realize nyo kung taga-military kayo o familiar kayo sa military at police. Paano nangyari
na nagtatrabaho ka sa National Security Council, tapos nagtatrabaho ka pa sa Intelligence Service Armed Forces of the Philippines. Ayun, magkasabay. Mabigatin. Eh, hindi ka nga parte ng AFP eh. Ayun. Hindi pala parte ng AFP. Wala siyang ranggo. Walang ranggo. Palakpakan tayo dyan. Malupit ka. Sa Armed Forces, kahit private o corporal. Yun. Wala pala kahit isa. Wala siyang ranggo sa PNP kahit patrolman. Yun. Di rin part ng PNP. Di rin part ng Armed Force. Hindi siya parte ng mga tropa ng gobyerno. Yun. Di rin parte ng tropa ng gobyerno. Baka parte ng kidnapping group yan o kidnapping group. Pero sinasabi niya nagtatrabaho siya sa Sa Armed Forces government. of the Philippines at sa NSC. Pangalawa, I worked in the NSC NBI from 2018 to 2020. Paano nangyari nagtatrabaho ka sa National Security Council, tapos nagtatrabaho ka rin sa NBI under ng DOJ doon sa 2 taon na yun? Diyos ko. Pinaglalaroan tayo na ito. Tinotolonggis na tayo ah. Anybody na familiar sa government service, alam niyo na agad sinungaling eh. Pangatlo, from 2018 to 2021, I work in the NSC, National Security Council, Isa. PSG, Dalawa. Presidential Security Group, and GHQ, General Headquarters. Tatlo. Ano yun? Di pa part ng gobyerno yan ah. Eh, yun rin yung same date nung nagtatrabaho ko sa NBI. O bali, 4 yung trabaho niya. Lahat na clean lahat ng trabaho sa kanya So, na. nagtatrabaho siya sa 4 na Sugapa masyado to. ahensya ng gobyerno, imposible yun. When you work in the PSG, separate unit ka na ng armed forces. Tama. Nakaprotekta ka lang sa presidente. 'Di ba? Kaya nga PSG. Kasi pag nagkaroon ng kaguluhan sa bansa, nakadepensa lang kayo sa Pangulo. Tama. So yung sinasabi niya, nagtatrabaho siya sa PSG, sa GHQ, sa Campaginaldo, Yun. sa NSC, sa Biluna, 3. at sa NBI, 4. sa Manila, Isang malaking kalokohan. kasabay-sabay, dun palang makita nun niya na abnormal tong tao na to. Pinaglalaroan tayo. Hindi nagtapos siya, I think, political science. Wow, political science. Tapos, nag-training daw siya. Ang sabi niya, nung panahon nung connected siya kay Goles, Ayan, si Goles ha. Pakinggan nyo yung Goles na yan. ang sabi niya, pinadala siya sa 3 bansa to train sa intelligence. Wow, 3 bansa. Ikaw na, boy. Nag-iisa ka lang sa mundo kaya ikaw lang ang pinadala. Counterintelligence operation using an assumed name. Mga-high blood ka sa ano. Oh. Pangatlo, at the start of the 2016 election campaign, then Congressman Roy Logoles introduced me to the Duterte family to provide political and security advice. Pare, tayo na Galit na. Papayin talaga ako ng lasartan eh. Una, si Congressman Roy Logoles, yung binanggit niya, patay na. Kaya Ayun, kaya pala. Kaya pala yun ang binibida niya, patay na, hindi na makapagsalita. hindi mo ma-verify kay Roy Logoles. Pero nagsalita si Malutik Iya, Ayan. Chief of Staff ni Roy Logoles, hindi rin daw niya kilala yan. Ayun. Hindi pala kilala eh. Roy Logoles. Biyahe siya, ang pangalan niya sa passport. Sabi niya, 3 taon ako 3 bansa ang pinag-training niya sa Middle East. Kaya nung ipinakilala daw siya ni former then Congressman Goles, ang sinasabi sa kanya, number 1 asset ko sa intelligence. Wow, number 1. James Bond. Tapos, nakulong to sa Muntinlupa, nalagay sa death row. Imagine pag nakulong ka sa death row, di ba? Ito na ito kasi dati may death penalty. And then he was given a special assignment about yung American soldier na namatay, si James Rowe ba yun? Oh, James And Rowe. he was Si able Colonel to James determine Rowe. daw yung yung nakulong. Nandun din siya, no? So
he was able to identify daw yung mga persons responsible. Wow! Naging ano pa siya, witness ah. Successful yung kanyang trabaho. So bumilib si Goles, pinasa siya kay PRRD. Yun, PRRD na. Bumilib. Yun ang simula ng pagtatrabaho niya. So parang, kumbaga, nagpakulong siya doon, ha? Para lang for intelligence. Hindi, Hindi. May Hindi, kaso nakulong siya. talaga siya dahil nasintensyahan siya ng court, death penalty because of the kidnapping. Ayun, kidnapping. Kidnap for ransom, KFR. Diba? Noong 1996 ata, 97 na nangyari. So syempre kasi sa RTC ganito yan eh. Pag na-convict ka ng death penalty, reclusion perpetua, or any yung mga ganong crime, Bilibid ka agad. bibigyan ka agad ng order to be transferred sa Muntinlupa. Automatic yun from ordinary jail, let's say sa annex, ka nakakulong or Manila City Jail. The moment convicted ka ng life death penalty, minsan the same day dadalhin ka na sa sa Cavite. reception and diagnostic center sa Muntinlupa. But Tapos ngayon, later on dadalhin ka na sa maximum. Ba't ngayon hindi na ba ganon? Hindi ba ganon naman? Ganun, ngayon ho, hanggat pending trial pa, yung mga PDLs natin tinatawag, person deprived of liberty, while undergoing trial pa, nandito pa lang sila sa jurisdiction ng BJMP. BJMP. Oh. Ito yung mga Manila City Jail, Quezon City Jail. Pag na-convict ang isang preso, saka pa lang sila i-commit sa Muntinlupa, doon sa whether minimum, medium, or maximum. Hindi. Sa Bakit? kanya, dinala siya sa maximum, siyempre death row. Hindi, sa mga panahon kung na yun. nakulong to nung 1996, paano nakalaya? Ayan na, pakinggan nyo mabuti kung paano nakalaya yan. Nung nag-testify yung complainant doon sa first kidnapping case, ang sabi ng complainant, si Ramil pa nga ang gumawa ng paraan para ma-identify yung Ayun, state witness. State witness. Kasi, kailangan niyang gawin yon para maligtas niya ulo niya. Kumbaga, palit ulo yan kung tawagin. Gagawin kang witness ng ng bansa laban dun sa mga kasama mo. 'Di ba? Kumbaga nilaglag niya yung mga kasama niya para maligtas niya ulo niya. location ng Kasi sa totoo lang death penalty na yun, 'di ba? Yung panahon na yun dahil meron tayo noon. biktima at mahuli yung mga suspect. So, sa ruling doon sa People versus Patano noong 2003, ang portion doon ng ruling, ang sabi ng Supreme Court, the lower court erred in convicting Madriaga, he should be commended rather than condemned. So, Siyempre, talagang sasabihin nyo kasi nga, kinuha siyang witness. 'Di ba? Oh. Pinili niyang ilaglag yung mga kasama niya kesa mapasama siya ron. ginamit mismo ng Supreme Court yung testimonya ng complainant na hindi involved si Ramil. Kaya Hindi sa hindi involved, kundi siya kumbaga nilaglag niya yung mga kasama niya para maligtas niya ulo niya. Involved pa rin siya, kaso na lang siya, kumampi na lang siya doon sa biktima, sabihin na natin ganun. kaya siya. So yan ang ginagamit ngayon na sinasabing notorious kidnapper. Pero pag Notorious talaga yan. binasa mo yung Supreme Court ruling, dapat nga daw he should be commended dahil sa pantumulong. So na-absuelto pala siya doon sa kaso na doon siya kinokondemn di ba? Ng kampo ni VP Sara. Oo, na notorious kidnapper. Notorious kidnapper. Diba? Hindi nila basahin yung Supreme Court ruling. Pinapurihan pa nga siya ng Supreme Court doon sa ruling na yun. Oh, pero ngayon bakit siya nakakulong? Ayan na. Pakinggan nyo mabuti. Nagkaroon ng panibagong kidnapping case. Ayun. Kidnap for ransom na naman. Alam mo kung matino ka talaga. Halimbawa, sabihin na natin nadamay ka lang nung part na yon. Hindi mo pwedeng alisan agad kasi baka ikaw ang patayin. So, naging state witness ka. Hindi mo na inulit. Di ba? Oh. Bakit sa pangalawang pagkakataon? Kidnapping ulit ang kaso mo. Di ba? Isang malaking kalokohan yan. Ibig sabihin, notorious ka na kasi pumatay kayo ng pulis eh. Di ba? Oh. Case, it happened I think 2022. Nang unang suspect dito si Rosendo Madriaga lang. Oh, pinsan. Oh, di ba? Pamilya. And ang nakakatawa dito, during the initial stage ng hearing, nung kidnapping versus Rosendo Madriaga lang, umaattend pa raw siya ng hearing sa loob ng korte, nanonood pa siya. Tapos, habang nag-hearing, yung complainants daw nag-submit ng supplemental affidavit at ang sinabi, nakita niya daw si Ramil Madriaga. Ayo. Huli ka, boy.
alam mo, kung hindi ka kasama, hindi ka mamumukaan nung complainant, 'di ba? Kung hindi ka part ng sindikato, kung wala ka dun talaga. O, bakit pati ikaw tinuro? Ibig sabihin, kasama ka ron. Kasi ako, kung aatin lang ako ng hearing, ituturo ako, hindi naman ako kasama, kaya kong patunayan yon. Pero kasi ikaw kasama ka tapos may record ka pa na kidnapping, talaga pagsususpetsahan ka na, 'di ba? Yun. Kaya nagkaroon ng preliminary investigation, umabot ng 1 taon. And that time, ang nagpo-prosecute sa kanya si Attorney Roque na Presidential Legal Counsel, spokesperson. Labanan kasi imagine, ang nagsasalita, spokesperson ng presidente. Akala ko ba malapit ka sa mga Duterte? Spokesperson yan. Bakit hindi mo nahingan ng tulong? Yan pa nagpakulong sa'yo. 'Di ba? After some time, nag-file ang DOJ ng amended information, in-include na si Ramil and yung mga kasamahan niya sa ISIP. Ayun, sindikato pala. Part of the group pala sa ISIP. So, baka mamaya, ang ginawa kasi nila, yung ISIP na yan, yung parang binuo nilang volunteered group of Sara Duterte for campaign use, baka mamaya yun ang gagamitin nila para mandukot ng tao, di ba? Malaki ang potential ng ganung part, 'di ba? Kasi kung titignan mo, grupo sila sa isip. So matagal na pala sila magkakasama. Baka mamaya yung grupo na yon, yun ang mga kidnappers nagpapanggap lang na volunteer ni Sara Duterte, 'di ba? Isipin nyo mabuti, lagyan natin ng konting logic at common sense. 'Di ba? Baka gagamitin lang nila yung group na inano nila, na tinayo nila para mang-kidnap ulit ng mga may pera. 'Di ba? Kaya yung mga kasama niya, security person niya doon sa campaign sa ISIP, sila Richard Babagay, sila Arman, pare-pareho silang nakulong. Ayun, pare-pareho nakulong. Baka sila talaga ang grupo ng kidnap for ransom. Kasi bakit mo idadamay yung mga taong walang sala? 'Di ba? Kung hindi talaga sila natitiktikan na ng mga pulis, ng intel ng pulis, ng anti-kidnapping group ng PNP. 'Di ba? Kasama doon sa ISIP. Nadamay. Pero pareho Hindi nadamay kasi nga nakulong parehong kidnapping, attorney. Hindi kaya kidnapper. Hindi na nakapagpigil. Pero talaga yung si Madriaga. Di ba? Yun nga yung logic Bakit parehong kidnapping noon at ngayon yung kaso niya? Ibig sabihin, notorious talaga sila. Nagpaplano sila mang-kidnap ulit. Kasi diyan, kapag ka-campaign, merong mga sponsor diyan ng mga taong gustong pumasok para halimbawa, negosyo nila, matulungan sila sa government, ganito, ganyan, mapalawak nila yung negosyo nila, mapabilis yung proseso. So, tutulong ngayon yung mga negosyante sa campaign. Ngayon, etong grupo na to, nagbabalak na mang-kidnap ng negosyante. Diba? Logic lang to para sa akin. Hinahabol ng kidnapping cases. Diba? Meron doon Napa-oo ka na lang, attorney. Kaya, isa pa doon kaya siya nadamay doon sa kidnapping case. Si Rosendo Madriaga claimed na tinorture siya. Nagkaroon ng extrajudicial confession, and nung maalis siya sa custody ng AKG at malipat sa BJMP, nag-recant siya with the assistance of lawyer doon sa extrajudicial confession. Tapos nag-file ng kaso sa ombudsman versus the police, Attorney Roque, and yung pamilya na nanonood habang tinotorture siya. Pending po sa ombudsman yung Anti-Torture Act violation na yun. Ayan, okay. So yun yung background ni Madriaga. Yung isang binanggit ni Madriaga, napatugtog pa doon kahapon, yung birthday greeting ni Birthday greeting. Tignan natin. VP Sara. Ako naman na attorney, para sa akin, it does not prove anything. Tama. Kasi birthday greeting yun Lahat ng politiko nagbabati yan sa mga taga-suporta nila. Hindi mo talaga pwedeng gamitin yung birthday greeting para mapatunayan na close sila ni Inday Sara. Kung bumati man si VP Sara, maraming ganun ako lang ang dami nagpapabati sa akin, hindi ko man kilala Tama. Tama, totoo yun. Galing mo dyan. Katunying. Kaya sa'yo ako
Papahawakan pa nga sa akin yung alam nyo naman kami, pag bumati ni kami kumbatsero, Tama. parang kilala namin. Tama. Para lang sumaya yung Tama. pinapabati. Oo, bakit Well, kailangan i-presenta pa yon? Actually, tama yun. Pero kung mapupuna mo dun sa supplemental affidavit, hindi naman siya parte ng supplemental affidavit. Ayun, hindi pala parte. Tignan natin kung ano pang sasabihin niya about dyan sa pabate. Kasi alam ko naman yan yung mga politiko, may magpapagreet, shout out. Kayo, nag-greetings kayo, hindi nyo naman kilala. Kaya hindi namin siya, kami on my part, hindi naman namin siya talaga binibigyan ng serious weight yung issue ng birthday. Kasi marami birthday greeting. Pero yun, pag Pero, tunay lang sa side namin na magkakilala sila. Pero ayun. Akala ko ba hindi nyo binibigyan diin yung pabate? Pero bakit nyo sinasabi ngayon na patunay lang na magkakilala sila? Ang gulo mo, attorney Mukha kami paikutin. not that na dependent totally doon sa birthday greeting. On top of the birthday greetings, marami pa na pag pinagtagpi-tagpi mo, sasabihin mo magkakilala yan. Pag pinagtagpi-tagpi mo, hindi mo na mababanggit kung alin ang totoo. Yung bata mo nga, nagbabakel na Hindi niya alam Hindi niya alam kung ano na yung mga pinagsasabi niya. Nalilito-lito na siya Ano po yung pinakamabigat, Kailangan birthday greeting. yung pinakamatinding pruweba, ebidensya na maipipresenta para sabihing talagang hindi lang sila magkakilala, kundi Very close. very close at trusted siya. Kabady. Oo. Ano lang yan tawag natin yan additional evidence lang yan. Hindi siya yung lone evidence. Kasi hindi porke nag-birthday, close na kayo. Yung mga lumabas sa hearing kahapon, napakaraming pagpapatunay. Hindi pa namin nailabas dyan yung 2 living testimony namin. Hindi porket hindi mo pa nalalabas yung 2 living testimony, ibig sabihin, ano na kayo, tunay na yung sinasabi nyo. Kasi pagdating sa credibility ni Madriaga, questionable pa rin. Dahil nga, siya ay notorious na kidnap for ransom na sindikato. 'Di ba? Isipin mo, bakit ikukulong yung mga kasamahan niya doon sa isip na sinasabi niyong group para taga-suporta ni Sara? Kung hindi sila kidnappers din. 'Di ba? Hindi, Ano po yung doon sa mga hindi nakasubaybay kahapon, ano po yung pinaka-importanting piece of evidence or testimonya ni Madriaga na magpapakitang sila hindi lang basta magkakilala kundi close sila ni VP Sara. Saka trusted At siya para trusted siya pagdalhin ng pera. ni VP Sara. Well, yung isa ron yung yung na-play na video footage na kung saan tinatawag na BP Sara na Sir Ram. Sir Ram! Yun na yun. Ram. And then may mga sumisigaw na supporter na, Kuya Ram, tawag ka ni Mayora. Isipin mo, di ba? Ang babaw mo, attorney. Hindi kakatigan sa sa korte. Nahanap mo yung tao. Sabi ko, nasaan ka ba niyan? Hanggat maaari hindi ako lumalabas dyan sa mga coverage na media. Kasi alam mo yung sinasabi mo, hindi convincing Kahit sa pangkaraniwan tao. Maring sa akin, may tumatawag rin sa akin. Kasi nga, nagko-content tayo kahit pa paano may nakakakilalang konti sa atin. Lalo na kay BP Sara, ang dami tumatawag dyan. Kapag binanggit niya yun, halimbawa, nagpakilala ka, ako po si ganito, sa support group niyo po na volunteered group, ganito, ganyan. Siyempre, ma-appreciate yan ng politiko. Diba? Kasi tinutulungan mo siya na walang bayad Diba? Ngayon, gusto niya malaman yung pangalan mo, pero it doesn't mean na close kayo. Diba? Na personal kayong magkakilala. Kasi yung utos na PRRD, silent operator ka. Hinanap siya, kaya siya lumabas dun sa kotse niya. Bakit siya nandun? Diba? Kung silent operator siya, bakit siya nandun? Diba? After noon, nag-meeting pa sila ng 30 minutes. So, Tapos, sabi nyo, may usapan sila ni Pangulong Duterte. Bakit siya pinakulong ni spokesperson Harry Roque? isa yun na pagpapatunay na hindi lang to ordinaryong voluntary supporter. Kailan pa naging voluntary ang founder ng ISIT, di ba? May founder na voluntary lang na walang sinasahod kasi gusto lang nila tumulong. So isa yun sa mga pagpapakita na magkakilala versus Hindi yun porket
founder ka, leader ka, magkakilala na agad kayo ng sinusuporta mo. Hindi. It takes time. Yung trust, hindi agad binibigay yun. Kagaya niyan, Siyempre, alam mo, si BP Sara, nagba-background check yan. Hindi yan basta, okay yan. Sige, pasok na yan sa group. Dito sa inner circle, hindi ganun. Iba ang mag-isip ang politiko. So ayun lang, hanggang dito na lang yung ating pagbibigay ng reaction video sa naging pahayag ni Attorney Palad. Ayan, dito sa kanyang interview sa 2x2. At huwag nyo nga po palang kalimutan mag-subscribe, like, and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating upload. So magkita-kita po tayo sa next nating video at reaction video. Hanggang dito na lang. Bye-bye!